Hello mga ka-bake and roll! Welcome po muli sa ating kusina. For today's video ay gagawa tayo ng Taisan cake. Ayan, marami nang nag-request ito sa akin before. Kaya sa mga nag-aabang dyan, ito na yung inaantay nyo guys. Kaya wag na nating patatagalin yan, tara umpisahan na po natin. Ang una nating gagawin ay grease muna natin yung pan na gagamitin natin. Ayan, meron tayo dito nga loaf pan. Ang size pala nito guys ay 7x3. Then yung height naman nito ay 2.5 inches. Then, i-grease natin ng butter, yung bottom part lang guys ha, hindi kasama yung gilid. Then, lalagyan natin siya ng baking paper para madali nating tanggalin yung ating cake mamaya. Then, kailangan butter yung ilagay natin guys kasi dagdag yung pangpalasa dun sa ating cake, pangpasarap din yun. Then, dito naman sa ating isang bowl, ilagay na natin yung ating egg yolk. Kailangan fresh din yung egg na gagamitin natin dito guys. Dito sa akin, hindi nga masyadong fresh ito kasi nabasag yung egg yolk. Kaya ayan, nakikita nyo, hindi na buo yung egg yolk natin. Then, nilagay ko na pala yung ating sugar. I-mix lang natin ito guys hanggang sa mag-light and pale na yung kulay ng ating egg yolk. Ayan, kapag ganito na yung kulay niya guys, ayan, pwede na ito. Ilagay na natin yung ating oil. Ayan, ito yung ginamit kong oil dito guys, canola oil kasi mas maganda yung canola oil. Pwede rin naman yung vegetable oil pero mas maganda kung canola oil or merong nabibili na chiffon oil guys. Pang cake talaga siya kasi kahit ilagay natin yung cake sa ref, ganun pa rin yung pagka-soft at saka yung pagka-moist ng ating cake. Hindi siya tumitigas at saka hindi siya nagda-dry. Nilagay ko na rin pala yung ating water. Then sunod na natin ilagay yung ating mga dry ingredients, yung ating cake flour, salt at saka yung ating baking powder. Ayan, sasalain lang natin ito para maiwasan natin yung ating mga lumps dito sa ating mixture. Ayan, yung iba sinasala pa nila lang 3 beses yung kanilang dry ingredients para mas pinong-pino yung texture ng kanilang cake. Meron tayong idadagdag dito na pangpalinamnam at pangpabango ng ating Taisan cake. Ayan, kailangan natin dito ng 1 large na orange. Ayan, yung zest lang yung kailangan natin guys or yung skin lang niya. I-grate lang natin ito. Sa pagkakaalam ko guys, yung original talaga na gumagawa ng Taisan cake, ang ginagamit nila yung dayap, yung lemon na color green. Ayan, yung i-grate nila yung skin nun. Yun yung ginagamit nila pampabango ng kanilang Taisan cake. Dito kasi guys, marami tayong natirang orange fruit doon sa ref natin. Kaya yun yung ginamit natin dito. Sobrang bango din naman yan guys. Pero syempre pwede kayong gumamit ng lemon or dayap kung available sa inyong area. Then dito pala natin ilalagay mamaya yung ating cake. Ayan, meron tayong baking tray dito. Naglagay lang ako ng water ng mga 1/2 inch lang guys yung nilagay nating water. Ayan, tapos naglagay ako ng cooling rack. Ayan, ipipreheat lang natin yung ating oven kasama ng ating baking tray. Pero pwede rin naman mamaya nyo na siya lagyan ng hot water guys kapag ibibake nyo na siya. Pero mas maganda yung tubig mo na yung ilalagay natin kasi mapapasok tayo kapag hot water na yung ilalagay natin. Mahirapan tayo guys. Then dito sa ating bowl, nilagay ko na pala yung ating egg whites, then yung ating cream of tartar. Binit ko lang siya hanggang sa mag-foamy na siya. Then tsaka ko nilagay ng pakonti-konti yung ating sugar. Dito guys, mas marami yung amount ng egg whites compared dun sa egg yolk kasi gusto natin mas fluffy at saka mas soft yung ating Taisan cake. Pagkatapos natin ilagay lahat ng ating sugar, i-adjust lang natin yung speed natin sa high, then continue lang natin yung pag-beat natin hanggang sa magiging stiff fix na yung ating merang. Malalaman yung stiff fix na yung inyong merang guys kapag inangat nyo yung inyong beater. Ayan, nakatayo na yung inyong merang. Nakikita nyo naman siya guys. Ayan, nakatayo na siya. Ibig sabihin na ready na yung inyong merang. Maglagay lang tayo dito ng konting portion dito sa ating egg yolk mixture para hindi siya mabigat guys kapag ilagay na natin siya mamaya dun sa ating merang. Nagpalit lang ako dito guys ng spatula. Mas madali kasi siyang i-mix kapag spatula yung gagamitin natin. At saka maiwasan natin siyang ma-overmix din kapag ganito yung pag-mix natin, yung cut and fold method. Ayan. Kapag pantay na yung kulay niya guys, ayan, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating merang. Then continue lang natin yung pag-mix natin. Cut and fold method pa rin guys para maiwasan natin siyang ma-overmix. Hanggang sa magpantay lang yung kulay niya at wala na tayong nakikitang mga puti-puti or mga trace ng mirang. Ayan, pwede na yun. Huwag na natin siyang i-overmix pa. Etong Taisan cake guys, very similar lang siya sa paggawa ng mamon or ng chiffon cake. Nagdagdag lang tayo dito ng pampabango. Pero same na same lang yung procedure nila guys. Ayan, then dun din sa egg white, mas marami tayong nilagay na egg white dito para mas soft and fluffy yung ating Taisan cake. And guys, pantay na yung kulay ng ating mixture. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating molder o dito sa ating loaf pan. Ayan, bali hanggang 3/4 lang yung dami ng ating mixture na ilalagay. Huwag natin siyang pupunuin guys kasi aalsa pa ito. Kung meron kayong mas mababa na molder or pan guys, ayan, pwede nyo gamitin yun. Kasi alam ko yung Taisan kasi kaya sa tinatawag na Taisan. Kasi yung hugis niya guys, yung kapareho siya ng hugis ng yung panghasa or yung hasaan guys. Kaya hindi siya dapat masyadong mataas. Pero wala kasi tayong ibang
molder dito, kaya ito yung ginamit natin. I-tap lang natin siya guys ng mga 2 or 3 beses, then steam bake na natin siya ng mga 35 to 40 minutes sa 150 degrees Celsius. Ayan, pag steam bake kasi guys, mas matagal siya, mas matagal yung baking time niya compare dun sa kapag i-bake lang natin siya na walang water. Pero pwede nyo naman hindi siya i-steam bake guys, pero mas maganda kasi yung ganitong procedure guys, mas moist at fluffy yung ating cake. And guys, after natin siyang malabas sa oven, ayan, itataob lang natin yung ating cake, then palalamigin lang natin siya bago natin siya i-unmold. Again guys, pwede nyo siyang hindi i-steam bake, pero may kaibahan lang yung texture niya guys. Mas moist kasi itong naka-steam bake yung cake natin, kasi yung parang unti-unti yung pagluto niya or yung pag-bake sa kanya, parang ka-texture niya yung mga Japanese cheesecake. Ayan, ganun yung texture niya guys, napaka-soft and napaka-fluffy niya, kahit ayan guys, nakikita nyo naman kung gaano ka-soft. Ayan, at sobrang bango niya guys, kung naamoy nyo lang yung kitchen ko ngayon, napaka-bango. Again guys, pwede kayong gumamit ng dayap kung may available sa inyong area. Then, ayan, palalamigin lang natin ito guys, kasi medyo warm pa siya bago natin siya lagyan ng toppings. Meron tayo itong softened butter guys. Ayan, unsalted ito. Mas maganda kung real butter yung gagamitin natin guys, para mas malinamnam yung ating cake. Ayan, then i-mix lang natin ito para magiging creamy siya, or magiging parang spreadable na yung consistency niya. Then, meron din tayo dito ng sugar. I-spread lang natin yung butter dito sa ibabaw ng ating Tyson cake. Ayan, pwede nyong damihan. Pwede nyo rin lagyan yung side ng inyong Tyson cake guys. Ayan, so sa akin dito sa ibabaw ko lang siya lalagyan. Pagkatapos natin siya lagyan ng butter sa ibabaw, ayan, nalagyan naman natin siya ngayon ng sugar. Medyo nahirapan pa akong hawakan yung ating cake guys, kasi sa sobrang lambot niya, para siyang mabibia, kaya ingat na ingat akong hawakan siya. Add ko lang guys, kapag steam bake nyo siya, i-check nyo rin siya maya maya, kasi mas matagal maluto yung ilalim na part ng inyong cake compare dun sa ibabaw. Mas madali siyang maluto, at saka mas madali din siyang masunog guys, kasi nga walang tubig dun sa ibabaw. Kaya i-check nyo siya after 40 minutes, gamit kayo ng toothpick, tusukin nyo siya guys kapag may sumasama pang butter mixture sa ilalim at medyo brown na yung ibabaw guys. Pwede nyo siya lagyan ng foil para hindi nyo siya masunog yung ibabaw na part ng inyong cake. Then continue lang yung pag-bake nyo hanggang sa maluto na yung inyong cake. Ito na yung ating Tyson cake. Ako dito guys, gusto ko pa siyang i-level up, kaya nag-add ako dito ng grated cheese. Pero ito naman ay optional lang. Ayan, gusto ko lang kasi medyo may konting alat kapag kakainin ko siya, para may balance do sa lasa ng ating cake. Papakita ko lang sa inyo guys kung paano natin siya babalutin. Halimbawa kapag ipang benta natin siya or ipang regalo natin siya. Lalo na ngayon guys, paparating ang Pasko na naman. Ayan, pwede natin ipang regalo ito sa ating mga clients, sa ating mga suki, sa ating mga kamag-anak or sa ating mga kaibigan. Ayan, pwedeng ito guys. Gagandahan lang natin yung packaging niya. Para lang din tayo dito nagbabalot ng ensaymada guys. Itutupi lang natin or pagdugtungin lang natin yung magkabilang dulo ng ating plastic wrap, then itutupi lang natin siya, then isisil na natin yung magkabilang gilid. Ang size pala ng cello sheet na ginamit natin dito guys, or yung plastic wrap na to, ay 10 by 13. Ayan, mas malaki siya ng konti doon sa pangbalot ng ensaymada. Then ayan guys, naglagay lang ako dito ng sticker. Ayan, pwede na natin ipangbenta ito. Pwede natin siyang ibenta guys ng 130 pesos to 150 pesos kada isang piraso. May natira pala dun sa mixture natin guys, kaya ginawa ko siyang mamon. Ayan, ito siya guys. Ayan, nilagyan ko rin din siya ng butter at saka ng sugar sa ibabaw. Ayan, papakita ko sa inyo yung texture. Same lang naman ito guys, kasi isang butter mixture na lang naman ito. Napaka-soft at napakalambot din niya guys, at napakasarap at napakabango ng mamon na ito. Ayan, same lang din dun sa Tyson cakes natin. Ayan, pwede nyo rin siyang gawing mamon kung ayaw nyo siyang gawing Tyson cake. Sakto lang din yung timpla niya guys, hindi siya matamis, at yung oranges na nilagay natin, amoy na amoy mo siya guys kapag kinain mo siya. Ang bango at ang sarap ng amoy niya. Kung balak nyo naman siyang ipangregalo guys, pwede nyo siyang ilagay dito sa cake box na pang loaf din yung size niya guys. 7 by 3 din yung size nito guys. Same lang doon sa size ng loaf pan na ginamit natin. Ayan, mas maganda siya tingnan kung pang regalo natin. Ayan, lalagyan natin siya ng ribbon. Pwede nyo siya pangmigay ngayong paparating ang Pasko. At kung ipangbenta nyo naman siya guys, mag-add lang kayo doon sa costing nyo, doon sa box na gagamitin nyo. Kaya try nyo na itong gawin sa inyong bahay, at sigurado akong magugustuhan nyo ito guys. At pwede ito pang merienda, pang regalo, pang negosyo, at pwede rin pang baon ng ating mga kids. Mas maganda talaga yung steam bake guys, kasi napaka moist ng ating Tyson cake.
Pero again, pwede nyo siyang i-bake kahit hindi naka-steam. Ang storage naman ito guys, tumatagal sa chiller hanggang 7 days. Ayan, moist pa rin siya kasi yung ginamit natin oil dito ay canola oil. Pwede kayong gumamit ng chiffon oil o yung may chiffon cake oil na nabibili sa Shopee or Lazada guys. And ito pala siya guys, naka-chilled pala ito overnight na. Ayan, napaka-soft pa rin niya at napaka-moist. Ayan, papakita ko sa inyo yung texture niya sa loob. Ayan. Hindi siya nag-ibaga ng texture guys, hindi siya nag-dry kasi yung ibang chiffon cake guys or ibang cake kapag ganitong procedure or yung mga ganitong klase ng cake kapag i-ref siya, nagda-dry siya guys, pero ito hindi siya guys nag-dry, moist pa rin siya, nandun yung pagka-soft and fluffy pa rin ng cake natin. Bigyan ko lang din kayo ng idea guys, and pwede natin siya ipang-bounce sa ating mga kids. Ayan, ganito siya, naka-slice siya, nilagay ko lang siya sa plastic. Ayan, sana may natutunan kayo ngayon dito sa ating ginawang video. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Marami pa tayong aabangan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.